May mga bagay na hindi mo mababawi. Isang salita, isang kilos, isang sandali ng hindi pagkilos, ng hindi pagtugon, ng pagpiling hindi makita ang isang taong nangangailangan. Sa Davao, 3 kabataan ang natuto nito sa pinakamasakit na paraan. At ang nagturo sa kanila, ang batang dati nilang pinaglaruan. Taong 2011, isang maliit na paaralan sa labas ng Davao City. Si Marco ay 14 na anyos. Tahimik, mahiyain, at laging nag-iisa. Hindi siya masamang bata. Masipag sa klase, magalang sa mga guro, palaging maaga, palaging handa. Pero sa mundo ng mga kabataan, ang pagiging tahimik ay kahinaan. At ang kahinaan ay una na ta-target. 3 silang pangunahing nang aapi sa kanya. Si Renz, si Boyet at si Gardo. Isang umaga, dinala ni Marco ang kanyang baon. Isang simpleng sinangag at itlog, maingat na nakabalot ng kanyang nanay sa kahit simpleng plastic bag. Nakita ito ni Renz at sinabi ni Renz kay Marco, "Pwede maghingi ng pagkain," sabi naman ni Marco. "Sige, kuha ka lang." Sabay kinuha ni Renz ang lahat ng pagkain ni Marco at itinapon sa basurahan. Nakatitig na lang si Marco sa kanyang tanghalian sa basurahan. Gutom. Pero hindi na kumibo. Natuto na siyang hindi na makipagtalo. Natuto na siyang tiisin. Walang nagsalita. Walang tumulong. Si Boyet, ang pinakamalakas magsalita sa 3. Araw-araw, may bagong tawag siya kay Marco. Mga salitang hindi na kailangang ulitin pa. At hindi lang sa bibig niya nanatili ang mga salitang iyon. Minsan, habang wala si Marco, kinuha ni Boyet ang kanyang kutsilyo sa school supplies. At sa upuan ni Marco, inukit niya ang mga salita. Hindi na inalis ni Marco ang mga ito. Inupuan na lang niya araw-araw kasama ang mga salitang nakaukit sa ilalim ng kanyang mesa kung saan walang ibang nakakakita. May isang linggo ding pinaghirapan ni Marco ang kanyang science project. Isang maingat na ginawang modelo ng solar system, gawa sa lumang karton at tinping bola. Kitang-kita ang pagod niya rito. Nakita nito ni Gardo habang gumagawa ng project si Marco. At kinuha ni Gardo ang project niya. Habang si Marco nagmakaawa sa kanya, "Ibalik mo, wag mo sirain." Sagot naman ni Gardo, "Wag mo ako utusin." Sabay binaliktad ito ni Gardo sa harap ng klase. Natawa ang lahat. Naiyak si Marco. At iyon ang pinagtatawanan nila ng higit pa. Ang kanyang luha, parang laro sa kanila. Isang araw, may isa siyang kaklaseng lumapit sa kanya habang nag-iisa siya sa sulok ng classroom. Nag-isip si Marco na may bagong kaibigan na siya. Pero ang kaklase, nagpapasa lang ng papel. Mula kay Renz. Isang papel na may nakasulat, "Walang gustong maging kaibigan sa'yo. Umalis ka na lang." Tiniklop ni Marco ang papel. Inilagay sa kanyang bulsa. Hindi niya ito itinapon. Inuwi niya. Isang beses, naglakas loob si Marco. Pumunta siya sa guro nila pagkatapos ng klase. Sinabi niya ang lahat, ang baon, ang mga salitang inukit, ang project, ang papel. Tumango lang ang guro. "Mag-ayos na lang kayo sa inyong sarili. Bata pa kayo." Hindi na muling nagtangka si Marco na humingi ng tulong. Ang huling Biyernes ni Marco sa paaralan, parang normal lang ang umaga. Dumating siya ng maaga. Umupo sa kanyang pwesto. Sa upuang may nakaukit na mga salita sa ilalim. Tahimik. Pero pagkatapos ng klase, hinabol siya ng 3 papunta sa likod ng paaralan. Hindi malinaw kung ano ang eksaktong nangyari sa likod ng paaralan na iyon. May nagsabi,
Nag-away sila. May nagtulak, may natisod sa gilid ng mataas na bangin sa likod ng bakod. Pero ang isang bagay na sigurado, bago siya lumabas ng gate kanina, lumingon si Marco. Isang beses lang, para bang hinihintay niya na may tumawag sa kanya. Na may magsabing huwag umalis. Walang nagsalita. At si Marco, hindi na nakauwi ng gabing iyon. Ang tatlo, hindi na rin nagsalita tungkol sa nangyari. Kahit kailan, sa isa't isa man o sa iba. Isang buwan pagkatapos, natagpuan ang katawan ni Marco sa likod ng paaralan, sa ilalim ng bangin. 3 buwan pagkatapos, nagsimula ang mga bagay. Si Renz ang una. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang naamoy niya ito. Bulok. Tumingin siya sa kanyang plato. Normal ang itsura. Bagong luto lang ng kanyang nanay. Pero ang amoy, parang basurahan na hindi nalinisan sa loob ng mga linggo. Itinulak niya ang plato. Hindi na siya kumain ng gabing iyon. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ito nangyari. Tuwing may pagkain sa harap niya, kahit ano pa iyon, naaamoy niya ang basura. Unti-unti siyang nanghihina. Pero hindi niya masabi sa kanyang mga magulang kung bakit. Paano niya sasabihin na hindi siya makakain dahil sa amoy na walang ibang naaamoy? Isang gabi, dahil sa sobrang gutom, pumunta siya sa kusina ng nag-iisa. 12:00 na ng madaling araw para subukan ulit kumain. Binuksan niya ang ref at naroon sa loob sa pinakaitaas na istante, isang plastic bag, sinangag at itlog. Ang eksaktong baon na itinapon niya kay Marco. Ilang buwan na ang nakalipas. Hindi iyon naroon kanina. Alam niyang hindi iyon naroon kanina. Hawak niya ito sa kanyang kamay. Nararamdaman niya ang lamig nito, ang bigat nito. Nang biglang, naamoy niya itong muli. Bulok. Pero ngayon, mas malakas, mas malapit. Parang kasing lapit ng kanyang sariling hininga. Inihagis niya ang plastic bag. Tumakbo palabas ng kusina. Hindi na muling pumasok si Renz doon nang nag-iisa. Sunod na si Boyet. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa kanyang sariling lamesa sa bahay, naramdaman niya ito sa ilalim ng kanyang kamay. Mga ukit. Sa kahoy ng kanyang sariling mesa. Tumingin siya pababa. Doon, nakaukit, eksaktong tulad ng ginawa niya kay Marco, ang sarili niyang pangalan. At sa ibaba nito, mga salita. Mga salitang hindi niya kailanman inisip na babasahin tungkol sa sarili niya. Mga salitang siya mismo ang gumamit, ngayon ay nakaukit, nakatutok sa kanya. Pinunasan niya ito. Hinaplos ng kanyang daliri. Pero hindi nabura. Kinabukasan, bago siya pumasok ng kanyang silid, may dumating na mensahe sa kanyang cellphone. Unknown number, isang larawan lang. Si Marco. Nakatingin sa camera. Walang ngiti, walang galit. Tahimik lang. Sa likod niya, makikita ang isang lumang upuan. May nakaukit na mga salita sa ilalim nito. Tinanggal ni Boyet ang SIM card ng kanyang telepono. Pero kinabukasan, naroon pa rin ang larawan. Kahit walang SIM. Kinabukasan ulit, naroon pa rin. Hindi na niya nagamit ang telepono mula noon. Si Gardo ang huli at ang pinakamasamang karanasan. Pagkatapos ng insidente, nagsimula ring magkaroon ng sariling proyekto si Gardo sa school. Isang requirement sa science, kailangang gumawa ng simpleng modelo.
3 beses niya itong sinimulan. 3 beses din itong nawasak sa paraang hindi niya maipaliwanag. Minsan, nahulog na lang mula sa lamesa habang walang ibang tao sa silid. Minsan, nasunog ng walang dahilan habang nasa labas lang siya ng ilang minuto. Minsan, pagising niya, nadurog na lang. Eksaktong kapareho ng kanyang ginawa kay Marco. Isang Sabado ng gabi, nag-iisa si Gardo sa bahay. Sinusubukang ayusin ang kanyang ika-4 na pagtatangka sa proyekto. Biglang nawalan ng kuryente. Sa kadiliman, narinig niya ang boses. Mahinang boses ng bata. Halos pabulong. "Bakit niyo ginawa sa akin iyon?" Natitinag si Gardo. Hindi siya makakilos. "Alam mo kung ano ang nangyari. Nandoon ka." Nagnilagan ang kanyang mga mata habang sinisikap niyang makita kung saan nanggagaling ang boses sa kadiliman ng sala. At doon niya nakita sa sulok isang maliit na anyo. Nakaupo, tuhod na nakadikit sa dibdib. Mukha nakatago, parang kung paano umupo ang isang bata na umiiyak ng mag-isa, na walang lumapit, na walang nag-comfort. "Marco," bulong ni Gardo. Ang anyo dahan-dahang itinaas ang ulo at ngumiti, dahan-dahang tumayo at saka lumakad papalapit. Dala-dala ang natira sa proyekto ni Gardo, durog sa kanyang mga kamay. Sumigaw si Gardo. Nagising ang mga kapitbahay niya. Nang pumasok sila, walang kuryente pa rin. Walang tao maliban kay Gardo na natagpuan nila sa sulok ng sala. Nanginginig, hindi makapagsalita. Nakatingin sa wala. Sa kanyang mga kamay, ang mga piraso ng proyekto. Durog. Tulad ng dati niyang ginawa kay Marco. 3 araw siyang hindi nagsalita pagkatapos noon. Ilang linggo pagkatapos ng nangyari kay Gardo, nagbukas na ang 3. Hindi sa pulisya, hindi sa mga magulang, sa isa't isa. Sa isang gabing nagkita sila sa unang pagkakataon pagkatapos ng matagal. Inamin nila ang lahat, ang nangyari sa likod ng paaralan, ang nagtulak, ang hindi tinulungan, ang takbo palayo habang nahuhulog si Marco. Umiyak silang 3 ng gabing iyon, pero ang luha hindi na makapagbabalik ng anuman. Hindi rin nagbago ang kanilang mga karanasan kaagad. Patuloy pa ring naamoy ni Renz ang basura sa bawat pagkain. Kahit paunti-unti, lumamlam ito sa paglipas ng mga buwan. Patuloy pa ring nakikita ni Boyet ang kanyang pangalan sa anumang kahoy na kanyang hinahawakan kahit saan siya pumunta. At si Gardo, hindi na muling sumubok gumawa ng kahit anong proyekto mula noon. Ang paaralan, ang likod na bahagi nito, pinagbabawalang lapitan ng mga bata mula nang matagpuan si Marco, lalo na pagsapit ng gabi. May mga nagsasabi, hanggang ngayon, may naririnig pa ring iyak mula roon. Mahinang iyak, parang bata, na para bang gusto pa ring marinig na may tatawag sa kanya, na may magsasabing, "Huwag umalis." Iyan ang kwento ng 3 kabataan mula sa Davao. Hindi natin malalaman kung totoo ang mga karanasan nila o kung ang kanilang konsyensya lang ang gumawa ng lahat ng iyon. Pero ang isang bagay, hindi kailanman mababago. Si Marco ay may isang papel na inuwi niya. Walang gustong maging kaibigan mo. Kung may kakilala kang katulad ni Marco ngayon, isang batang tahimik, nag-iisa na mukhang ayaw na makipaglaban, lapitan mo siya. Dahil minsan, ang isang salita lang sapat na para baguhin ang lahat. Kung may kwento kayo, i-comment nyo lang sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong karanasan. I-subscribe sa Gabing Multo para sa bagong kwento every week. I-click ang notification bell. Baka kailanganin mo ito.
sa susunod na gabi.